Hello guys! Welcome again dito sa ating tutorial. Now naman pag-uusapan natin kung paano ka gagawa ng Get Started button o flow sa iyong Messenger gamit ang Team SS Program Boot. So punta tayo sa ating screen. Ayan. And then punta tayo sa Team SS Program. Click natin tong Bot Manager. Make it sure sa Facebook Tools tayo, hindi sa Instagram. Bot Manager. And then, as you can see, klaro no, wala pang mga flow. So, first na pupuntahan natin is yung Get Started Settings to make it sure na ma-save muna natin to. So, this time, naka-enable yung Get Started button. So, make it sure naka-enable, hindi siya naka-disable. Tapos, i-type natin dito yung welcome message. Once nagpunta sila doon sa page, merong lalabas doon na no. So sige, pakita natin. Punta ako sa page no para may idea kayo, Happy Budol. Tapos try natin yung message. As you can see, ito lang nakalagay, walang welcome message. So gagawa natin 'yan ng welcome message. So let's say, hi. We can mention their first name, tapos welcome to our page. Tapos, pwede ka maglagay ng smiley or something, no? Using this emoticons. So, let's say ito. And then, yung icebreaker, ano yan yung FAQ. So, tsaka na natin yan pag-uusapan. Click natin yung save. And ito advice ko, although na-save na yan, siguraduhin natin, i-click natin ulit yung save. Kasi sometimes hindi siya nagiging successful. Is that, I don't know, it's a Facebook bug or no. So, refresh mo lang, balik ka ulit ngayon sa Get Started, make it sure na nandun na siya. So, punta tayo ngayon dito, refresh natin to sa page. Tapos, check natin kung lumabas na. As you can see, nandito na, may nakalagay na welcome message. So ngayon, ang gagawin natin, pag clinic tong get started, gagawa tayo ng flow. So, testing natin to. Click natin tong get started. As you can see, wala pa siyang flow. No? Wala siyang flow, walang May powered by ManyChat. So, make it sure pala guys, pag nang ganito nangyari, i-delete nyo yung ibang flow. So, na gawa ng ibang kasi magkakaroon ng problem. So, delete natin tong chat. So, paano ngayon i-delete yung ibang account? So, punta tayo dito. Click natin tong settings and privacy. Then, click natin settings. Tapos, hanapin natin yung business integration at wala namang nakalagay na app na nandito. So technically walang na app. Okay, so ngayon malaki yung chance dahil sa ibang admin, kaya ganon. So anong gagawin natin? Punta tayo sa Happy Budol. Malaki yung chance ng dahil sa ibang admin. So once na nandito na tayo sa page ng punta tayo sa page setup. Advanced messaging view, tapos as you can see, may ManyChat pa nga na nandito, no? Ayan. Nakakonect na rin yung pero i-configure natin na ang magiging messenger receiver natin ay select natin is Team SS Program Bot. So, to make it sure na iyan ang connected.
Okay? Okay. So, okay na tayo doon. And then, balik na tayo dito sa ating website. So, ngayon, yung get started is, ang tawag sa kanya is action button. So, maraming klase ng action button. Mayroong no reply. Okay? Mayroong no, tawag dito na, so, punta tayo doon, no, para makita natin lahat. So, action button, settings, nandito kapag mag-i-edit ka ng flow ng iyong get started button. So, click natin itong action button settings. Ayan po yung tinutukoy ko po ng mga klase ng action button. So, get started, nomads templates, unsubscribe template, resubscribe, phone quick reply. Lahat po yan may kanya-kanyang mga flow. So, location, chat with human, chat with robot template. So, pwede mo yung i-set up, no? I-setting siyang mga yan. So, this time, focus tayo sa get started template. So, once we click this, mag-o-open yung isang window at nandito na ngayon yung templates na original. So, makikita nyo. So, meron na. So, automatic, ito talaga yung lumalabas, no? So, ngayon gagawa natin to ng flow at i-discuss ko din yung mga ilang elements na nakikita po natin dito sa taas. Okay? So, delete ko muna to para lang meron tayong itong first. So, ito ang action button na by default, no? Action button by default. So, get started template. So, make it sure na meron, di nyo na baguhin yan. Tapos, ito yung start ng flow ng ating action, yung ating get started button. So, get started template pa rin din yung nakalagay na. Okay? So, ngayon, start natin ng compose tayo ng text. So, compose next message. So, either i-click mo to, yan, isang click lang, tapos igalaw mo yung mouse mo or yung cursor mo, click mo lang, and then, once you click, lalabas yung etong mga to. And then, meron mga elements. Kung ano yung mga nandito, yan din yung nandito sa taas, no? So, makikita mo yung sa taas, yung text, yung image, audio, lahat, no? Carousel, card, e-commerce, condition, and then sequence. So, simulan natin sa text. Okay? So, ngayon, para ma-edit tong flow, double-click lang natin, and then, pwede na tayo mag-type. Hi. Tapos, yung name. Pwede ka mag-start sa first name. Hi. Welcome to our page. Ano ang lilingkod namin. Tapos, pwede ka maglagay ng typing display. Kunwari, human yung kausap niya. Tapos, pwede ka maglagay ng delay ng konti. 1 seconds. So, ngayon, pwede ka ulit maglagay ng text. Compose next message. Pero, best practice, ang pinaka-best practice, especially kung ads galing siya, 1 message lang or 1 element lang. Okay? Kasi pag ginamit mo yung 2 elements, hindi siya nag-continue. Lalo na kung ads. Pero kung hindi naman ads, okay lang. So ngayon, ang best practice is gumawa ka ng button. Kasi pag ginawa mo yon, ibig sabihin lang ay parang binigyan mo ng power or you ask permission na mag-interact yung kausap mo. Unlike kapag kasinin mo na lahat. So, isa yun sa reason kaya yung iba na baban kasi nga
Once na clinic nila yung get started button, ratsyado na lahat ng message. So, best is yung parang mayroon talagang interaction. So, either mag-create ka ng buttons or quick reply. So, itong buttons, same, pwede mo i-click, tapos punta mo sa labas, click mo siya, and then makakapag-create ka na ng button. Double-click mo siya, let's say, lagay natin dito, I want to, big letter ko lahat, I want to inquire. Tapos, ayun yung title ng button. Tapos, anong klaseng button? So, sa button, merong mga send message, start a flow, redirect to website. Once na ginamit mo to, mapupunta sila sa website, no? Pag clinic mo yan, ilalagay mo yung website. Pag clinic niyan, mariredirect sila sa website. So, web view full, same din to, kaso itong scenario na to, hindi na sila lalabas ng messenger. Lalabas yung website inside the messenger. Magpo-pop up siya inside the messenger. Unlike kapag redirect website, magre-redirect, lalabas sa isang browser tapos tawag dito, o-open yung website. So ngayon, ganun din yung compact. Ganun din yung tall. Magkakaiba lang sila nung size nung browser inside the messenger. Okay? So, by the way, once na maglagay ka pala ng website, make it sure na ma-add mo siya sa iyong whitelisted domain name. So, soon papakita natin yun. Web URL, sa web URL, ilagay mo dapat, make it sure na merong HTTPS. Okay? Para secure. Call us naman, dito mo naman ilalagay yung para automatic, once they click the button, ang mangyayari is automatic na pwede na nilang direct i-call. Di nila kailangan i-type doon sa phone nila. So, lagay mo yan dito. Best practice, ilagay yung country code kung Pilipinas plus 63 and then the number. Okay? And then, system default action button. So, yan. Ito yung kanina yung mga action button na pinakita ko. Yan. Birthday, email, user phone, location. So, kasi pwede yan gamitin. So, let's say, ginamit mo yung user birthday. Once they click, i-reply yung birthday nung kausap mo. So, parang gano'n. So, pero this time, ang gagawin natin is yung send message saka start flow. So, ano tong send message? Itong send message, ito yung nagawa mo ng flow before. So, pwede mo siyang i-pull out. Pag clinic mo siya, pwede mo siyang i-pull out. Yung message na yon. Again, baliktad ako. Yung send message, gagawa ka ng bagong flow. Yung start a flow, nagawa mo na yung flow dati. Okay? Ibig sabihin na save na siya. So, pag clinic mo yung start a flow, ito yung makikita nyo, and then hahanapin mo yung flow dati. As you can see, dahil bago pa lang ito, wala pang flow. Okay? So, at least clear. Pero this time, ang gagamitin natin send message, it means gagawa tayo ng flow from the start or from the scratch. Bago talaga. Tapos, yan, pwede ka mag-create ng label. So, once na click sila dito sa button na to, matatag siya sa label. So, in the future, pwede mo silang i-follow up through label. So, para siyang pang-segment, no? Ito namang remove label, kapag halimbawa, may mga nagawa ka ng label before, tapos, let's say, successful yung ginawa mong let's say, nakapag-input siya ng information, tapos, once na-clinic ito yung button na to, marirenove naman siya sa label na yan para hindi ka na, kumbaga, relevant na yung follow up mo. So, marirenove yung label niya. Tapos yung sequence naman, ito naman yung follow up.
So, pwede ka mag-create ng sequence, kaya lang, tsaka na natin pag-uusapan tong sequence na to. Importante dito yung, alam mo yung rules ng promo at 24 hours rules ni Facebook. So, this time, pati yung pag-send ng data sa webhook URL, tsaka na natin yan pag-uusapan. So, now, click natin yung done. And then, eto na. So, by the way guys, nakikita nyo na gumagalaw to. Pag ginamit nyo yung scroll bar, liliit yung views. Pag lalaki, scroll down, scroll up, lalaki, liliit. Tapos, pagka clinic hold mo sa labas, yan, drag and drop mo yung iyong flow. Okay? So, para at least alam nyo paano siya i-manipulate. So, ngayon, once na clinic nito, I want to inquire, Hello? Ayan. Nawala yung audio natin. Sana klaro pa rin yung magiging audio natin. So, ngayon, ang gagawin natin ay mag-create tayo ng laman nitong button na to. So, let's say gusto natin maglagay ng text again. So, pwede tayong mag-click dito or kumuha ng element dito. So, pag kumuha tayo ng element dito, ayan, tapos ayan, element. And then, kiklik mo lang siya, tapos pwede mo siyang, pag click mo to, guys, pwede nyo siyang i-drag. Ayan, kung saan nyo gusto. Ayan, napansin nyo. And then, click para ilapag. So, para pagdugtungin, click mo lang to, tapos, ayan. I think, ano naman siya, hindi siya mahirap intindihin. So, make it sure connected siya. Double-click natin to again. So, let's say, maglagay lang ako ng text dito. Let's say, our products is good for you. Kunwari, yan lang, no? Tapos, lagay tayo ng ano. So, make it sure na kumpleto yung mo, details mo. So, maglalagay ako ng next message na element. So, pagpalagay natin na gusto ko maglagay ng image. So, sa image, double-click mo lang yan, tapos pwede kang mag-upload. So, ito advice ko, let's say gumagawa ka ng paulit-ulit na flow. Once na nakapag-upload ka na, pwede mong, lalabas kasi dito yung URL, pwede mong gamitin ulit yung Facebook na yun, lalo na kung paulit-ulit mo naman siyang ginagamit. No need to re-upload again with the same image. Kasi sayang lang yung storage na max mo. Okay? So, let's say mag-upload tayo ng image dito. Hanap tayo ng image sa desktop. Pagpalagay natin itong, hanap tayo ng image na magaan. Okay, pagpalagay natin itong image na to. Yan. So, yan. So, as you can see, meron na agad yung itong na to. So, ito yung tinutukoy ko na URL. Pwede mo na siyang gamitin anytime. So, lagay tayo ng delay ng konti. By the way, guys, kung maglalagay kayo ng image, siguraduhin nyo na mababa yung file. Kasi sayang, pag mataas yung file, mabagal yung labas. Mabagal yung send. Wala tayong magagawa. Mataas yung file. So, siyempre, ino-optimize yan ni Facebook. So, kung meron kayo Facebook, i-optimize nyo siya. Pwede kayong gumamit nito, guys. Image, compressor. So, yan. Kung anong file nyo, merong JPEG, PNG, tapos upload nyo lang yung file na gusto nyo. Let's say, ito, tapos, ayan. Pwede niyang i-automate yung pag-compress nitong file na to.
Ayan, as you can see, from 78, no, na 680 KB, 38 KB maging 138 KB. Tapos pwede mo pa yung ibaba, no? Tapos ayan, makikita nyo na hindi naman gaano ka nabago yung quality. So pwede nyo pa yung ibaba. Alam ba, gusto mo umabot ng 100 KB, 'di ba? Pwede. Ikaw bahala. Actually, pinaka-best ko nga, mas mababa sa 50 KB, mas mabilis yung pag send ng image. Okay? So, one of the tips. Click natin yung done. So, ayan na. So, every time pwede nyong i-arrange gamit to. Tapos, pwede nyo na rin i-save. Para whatever happen, nag-crash yung computer nyo, save na. Hindi ka na magpaulit-ulit, no? Kasi pagka nag-crash yung computer mo or nag-hang yung browser mo, hindi na save, sayang yung effort mo. So, time to time, pwede nyong i-save. Okay? So, ngayon, let's say, dyan lang muna tayo. And then, pwede ako maglagay pa ng another button. Tapos dito naman, I want to order. I want to, o kaya how to order na lang. How to order. Ayan. Tapos, again, gagawa ulit tayo ng send message and then done. And again, gagawa ko ng instruction dito. Lagay tayo ng text. Let's say, form mo ito, no? Gawa ka ng form. How, step 1, step 2, step 3. Alam ko, ano nyo na yun, gets nyo na yun. By the way guys, pag naglagay kayo ng text, make it sure wag masyadong mahaba. Pag mahaba yung text mo, sobrang haba, possible yan magkakaroon niya ng error. Don't worry, ipapakita natin kapag may error mamaya. So, para malaman mo kung anong klaseng error yung tawag dito, yung nangyayari sa'yo. Pag sobrang taas din ng file, nagkakaroon ng error because of Facebook yun, guys. So, ngayon, meron ka ng basic flow. So, I think, lahat po ng ito ay self-explanatory, no? Let's say, maglagay tayo dito ng tawag dito, video. So, pwede ka mag-upload ng video. Ako, hindi ko ito sinasuggest kasi, mataas yung file, no? Sayang yung video. Kung gusto mo maglagay ng video, upload mo sa Facebook, tapos, i-redirect mo siya sa Facebook. Okay? Ganun yan. Ito naman, pwede rin tayo maglagay ng, FB Media. So, ito namang FB Media, file to na nanggaling sa Facebook. So, let's say, punta tayo sa Happy Budol, tapos, gusto kong kunin itong video na to. Double click ko lang to, tapos copy ko to. Tapos, punta tayo dito. Paste ko to. Tapos, yan. Lagyan lang natin ng konti. And then, ayan. So, masisend ngayon tong video na to. Gamit yung FB Media. So, ganun siya kaganda. No? Sample lang yan. So, lagay pa tayo ng iba pang Pagpalagay natin dito sa message. Ayan. Maglagay tayo ng carousel. So, what is the carousel? Ito ay combination ng image na mayroong button. So, siguro sa susunod, tsaka ko na siya explain kasi hahaba na yung video na to. Okay? So, I think almost 30 minutes na ako. So, as you can see, meron na tayong simpleng post, no? So, marami to. I-explain ko to soon.
meron tayong video na ini-explain to, probably iba lang yung itsura nung ano, pero same concept. So, click na natin tong save at i-test na natin kung gumagana yung ating tawag dito, get started. So, punta na tayo dito sa page. So, click natin tong message para matesting natin. Tapos, click natin tong get started. And check natin kung tama yung lalabas. So, you can see, lumabas na yung hi. Tapos, I want to inquire. Pag link dito ang ating I want to inquire, lalabas yung text at yung picture na ginamit natin. So, nakita nyo, sa sobrang taas ng picture, matagal siya. At malaki yung chance baka mag-error siya. Tapos, yung how to order, pag-click natin, siyempre, step 1, step 2, step 3. Tapos, di ba may ginamit tayo na tawag dito, yung reels. So, hindi siya lumabas. Ano ang reason bakit hindi siya lumabas? So, tingnan natin. Like I said, makikita natin yung error. So, refresh natin to. Tapos, puntahan natin dito, may error. So, pag click natin tong error, makikita natin na sinasabi dito, unable to get photo or video from Facebook. So, ang chance nun ay malaki yung file, hindi ina-allow na Facebook. So, ano gagawin mo? I-edit mo na lang, click mo to, at mag-open tong edit. So, nagkaroon tayo lalo ng error. So, dito natin edit. So, kuha tayo ng ibang file. Let's say, puro kasi reels eh. Gumagana yung madalas sa normal video lang. Okay? Sana may normal video dito. Sa image tayo. So, let's say, gusto ko kunin tong image na to. Tapos, palitan natin to. Gawin natin tong image. And then, done. And then, save. Okay, so tapos refresh natin to. And then try natin ulit. I-click ko tong I want to order. So I hope it's working na. Yun, working na. So lumabas yung image. So that's what I mean. Instead na mag-upload ka ng mga file para tataas yung mga upload mo na lang sa sa Facebook mo. Total, ina-upload mo naman din talaga yung mga file, diba? Halimbawa, yung menu nyo, yung promotion nyo. Gawin nyo na lang ganun is FB media file. So, that's it. I hope you can learn on this video. If you have a question, you can message us sa Team SS program page natin. And we can do Zoom call para doon sa mga paid user natin para ma-assist po namin kayo. Maraming salamat and I hope magkita-kita tayo sa next video. Bye-bye.